Sabi ni Peter, "Ma'am, ano yung naka-freeze ng 18 years?" Ano ba naka-freeze? Eh, di yung assets nila. Hindi siya naka-freeze ng 18 years. It will take them as long as about 18 years in order to fully defrost it. Dahil nga malaki, di ba? It's about 68 billion US dollars. So that's about what? 3 trillion pesos. Hindi mo yan, pag yung mga assets mo, mga nasa bangko, etc., hindi mo pwedeng i-withdraw yan ng isang bagsakan dahil maluloka yung bangko. So kailangan niya in tranches. So ang chika sa kaparangan, it will take them 18 years in order to fully defrost the frozen fruits and vegetables. Kaya makikipagtagihan talaga yan. Ganun talaga yan. Kita mo, hindi pa, nobody's raising this, hindi ba? But the truth of the matter is, that's it, pansit. It's all about the frozen fruits and vegetables. Kayo ba, ilagay ninyo yung mga sarili ninyo sa lugar ng mga kawatan. Kung kayo ay merong 3 trillion worth of assets na frozen, at madedefrost mo lang ito kung ikaw ang nasa kapangyarihan, dahil ikaw ang magde-decide kung ano mangyayari yan sa salapi at ano na yan, anong gagawin mo. Hindi mo makikipagtagihin ka kung ganyan kahalang yung kaluluwa mo. And that is what we're seeing right now. No? It's all about the frozen fruits and vegetables. Hello everyone! Kamusta? Ano ba nangyayari? Naglalag ata ako. Hello, hello, hello. Kamusta? Kamusta ang mga kachikahan? Ano na ang ating ano na ang ating mga kalembang? Eto na, no, in-advisean kasi ako na mag-live para iwas gurgur. Alam mo nyo naman, pag nag-live daw ng live is iwas daw to Bangladeshi heist. Charot. O, kamusta? Hello, ni hao. Narinig niyo ba ako, mga ka-moisture? Narinig niyo ba ako? Naririnig niyo ba ako? Kung naririnig niyo ako, sabihin niyo naman. Binabati ko lamang ang mga kakadating pa lang. Ito po si Sasroganda Sasot, ang inyong ka-moisture at tagalista ng Noisy. Ayan. Naririnig niyo ako o narinig daw nila ako? Yung mga hindi po ako naririnig, either po kailangan niyo pong maglinis ng tenga or kailangan niyo pong i-on yung volume. Hello, hello sa mga taga Basel. Basel Valdez ba yan or Basel, Switzerland? Charot. O ano na, kamusta na ang kaganapang malala? Hindi ba? Ano tayo ngayon? Chikahang portion. Ano bang araw ngayon? My God, I already lost the sense of time. It's Saturday. I already lost the sense of time. Kasi nga, wala pa ako masyadong tulog. Super busy ako sa aking mga ginagawa. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Anong mga pasabog? Bakit ako kinakamusta ninyo? Hindi naman ako ang i-impeach. Madam Sara, i-impeach ka na nila. Ayaw pa kabog. O, ayan. O, ano muna tayo? Magchikahan muna tayo dito. Hindi ba nila Ayun na nga, ang chika is kailangan ko daw mag-live para kasi ang tactic kasi nila is gumamit ng Bangladesh na naman. Ipapa-Bangladesh yung mga pages. So, ang ano kasi niyan, gagawa sila ng fake page na ganun ang ginawa nila sa For the Motherland. Pina-Bangladesh nila. Ginawa nila, gumawa sila ng panibagong naalala niyo yung For the Motherland page, di ba? 1 million na tayo noon, 1 million na. So, ang nangyari, gumawa sila ng panibagong, yung sa pinabangladesh nila, gumawa sila ng For the Motherland. Tapos ang ginawa nila, nireport nila yung page na yon ng mga taga-Bangladesh, nireport nila na impersonating a business camerloot. Grabe yung massive reporting. So, na-take down. Sabi sa akin ng Facebook, binalik na nila yung page ko. Hindi pa nila binabalik hanggang ngayon. So, kaya ngayon, ang advice sa akin, para maiwasan ito, alam niyo naman tayo, meron tayong mga kachika ng mga tao, is mag-live ako ng mag-live para hindi ako, para makikita nila kung sino talaga ang nandito. Syempre, no, kung ikaw gagawa ka ng page na magkiklaim ka na ako, tapos wala ka namang live na ganito, paano mo malalaman? Hindi ba? So, ayan. Ano ba? May mga gusto bang umakyat para makipagchikahan? Ayan, good evening. Hello mga babes. Ayan. Di ba? Di ba? Oh, wow. Kaya kailangan mag-live ng mag-live. So ngayon, nagla-live na ako mag-live. So nandito na ako ngayon. Chikahin nyo na mga ang dami nyo naman bigla kaagad. Na-miss nyo ba ako? Charot. Sabi, sandali, ano to? Sabi ni Len Tidoy, hello Madam Sas, watching from Matina, Davao City. Hindi ba, ang labanan ngayon is House of Forbes Park versus House of Matina Subdivision. Nakakaloka. Ano pa?
Sino ang mga meron ba mga gustong umakyat? Ay, can't post comment to Facebook profile. Ay, hindi pala ako pwedeng mag-post. So, hindi kayo pwedeng umakyat. Hello? Ayan. Ano pag, ayan, medyo madami na kayo ha. 1,700 na kayo kagad. Na-miss niyo ako. Charot. Ay, nako. Sino ba mga gustong umakyat? Kasi, hindi ako pwedeng mag-post. Hindi ako pwedeng mag-comment. So, ayan. So, ayun na nga. So, mabilis ang pag-impeach kay Madam Sara ang nangyari. At ang nangyaring ito ay isang very, kung may guys, kung may makikita kayo na hindi ako, malalaman nyo na hindi ako yun dahil walang live. Hindi ba? Walang ganitong live. I-report yung page kagad. Hindi ba? Well, pwede rin naman nila to i-download pero makikita nyo naman kasi kung in-upload lang yung video or in-stream the live. Makikita nyo naman yun dun sa ano. So, ngayon, i-report nyo ng i-report. Wala po akong Twitter. Okay? Wala pa akong Twitter. Yung TikTok ko po, hindi ko naman ginagamit yan. So, nag-iisa lang po ang aking social media presence at itong Facebook account na ito. Okay? So, makikita nyo naman, eto lang, dito lang tayo. So, pag hindi ako, report kagad. Yes! Report kagad. Report hanggang umiksena. Ano pag-uusapan? Sabi ni Amir, plane crash sa Mindanao, please. Ano pag-uusapan natin dyan? Wala, meron ba gustong mag-topic niyan? Wala ko masyadong alam dyan eh. Hindi man ako taga Mindanao. So can someone fill in? Anong sabi ni Wait, sino to? Vlogger ka daw ba, ma'am? HOR is asking. Ano tinatanong mo, Peter? What do you mean by that question? I don't understand. Tinatanong ni Nino kung vlogger ako. Misas hanggang dulo, walang iwanan. Pag nasa dulo na, iwanan ko kayo. Charot. Yung dulo bangin. Kayo talaga. Diba? Si Heidi Mendoza. Hindi ko alam. Okay, USAID. Anong gusto ninyong tanong sa USAID? Paano ba ako dito magpapaakyat? Para meron naman akong kausap. Okay, yung mga gustong umakyat, okay, isusulat ko na lang ha, mga gustong umakyat. So, ita-type ko dyan sa comment. Hindi kasi ako makapag-type dito sa StreamYard eh. Bakit kaya? Baka ayaw ni uncle. Alam mo naman, strict ang uncle ko. Okay, yung mga gustong umakyat, ita-type ko dito kung saan kayo pwedeng pumunta para makaakyat kayo, mga bets. Diba? Mga ka-moisture. Kamusta na ba mga buhay-buhay? Hindi ba? Ayan ha, yung mga gustong umakyat at makipagtsikahan sa akin, lang yung mga topic na sinasabi ninyo. Ayan, nakikita nyo ba? Are you seeing it? Ayan, yan ang i-click nyo, yan ang puntahan ninyo para kayo ay makaakyat. Ulitin natin ha. Ayan, para umakyat. Para namang magtsikahan tayo dito. Kasi may mga topic kayong pinapatopic sa akin na hindi ko maintindihan kung anong gusto niyo sabihin. Okay. So, ayan. Peter. Asa na si Peter? Sabi kasi ni Peter ay vlogger daw ba ako? Tinatanong na HOR. What do you mean? Hindi ko po alam ang mga tinatanong nyo lahat. So, kung po pwede lang, is pakikumpleto. Please express yourself in complete thought. Totoo ba na back to zero ang impeachment? Ayan ang hindi natin alam kung magiging back to zero. Okay? Kasi this is unprecedented. Itong nangyari. So, kaya nga kapanabik-panabik. Hindi ba? So, ayun ang eksena ng buhay. Kapanabik-panabik. Pumuti ka lighting lang yan. Pumuti ka, hindi nyo nakikita in person, nakikita nyo lang camera. Of course, ang dami nyo namang ebas. So, kung gusto nyo umakyat, nandyan po, ayan, kung gusto nyo umakyat, nandyan ang link. Okay. So, hindi ko alam kung totoong back to zero. Maybe yes, maybe not. It is unprecedented. Hindi pa nangyayari ito. So, gumanda skin ko. Matagal na pong magandang skin ko. Oy, pangit ko yung skin ko before. Kakaloka. Okay, may call si BBM for special session. Pwede ba yun yung presidente ka magpapakall ka ng special session para sa impeachment ng kalaban mo? Parang kakaiba naman ata yan. Hindi ba?
hindi pa nga natin alam kung magba-back to zero. So pwede lang i-question sa Supreme Court kung ano ang nature ng impeachment. Is it a resolution? I don't hindi natin alam. It is currently a huge question mark right now. Okay, so malalaman lang natin ang tamang kasagutan kung umabot na to sa Supreme Court. Okay, sabi ni Peter, ma'am, ano yung naka-freeze ng 18 years? Ano ba naka-freeze? Hindi yung assets nila. Hindi siya naka-freeze ng 18 years. It will take them as long as about 18 years in order to fully defrost it. Dahil nga malaki, di ba? It's about 68 billion US dollars. So that's about what? 3 trillion pesos. Hindi mo yan, pag yung mga assets mo, mga nasa bangko, etc., hindi mo pwedeng i-withdraw yan ng isang bagsakan dahil maluloka yung bangko. So kailangan niya in tranches. So ang chika sa kaparangan, it will take them 18 years in order to fully defrost the frozen fruits and vegetables. Kaya makikipagtagihan talaga yan. Ganun talaga yan. Kita mo, nobody's raising this, hindi ba? But the truth of the matter is, that's it, pansit. It's all about the frozen fruits and vegetables. Tayo ba, ilagay ninyo yung mga sarili ninyo sa lugar ng mga kawatan. Kung kayo ay merong 3 trillion worth of assets na frozen, at madedefrost mo lang ito kung ikaw ang nasa kapangyarihan, dahil ikaw ang magde-decide kung ano mangyayari din sa salapi at ano na yan, anong gagawin mo. Hindi mo makikipagtagihin ka kung ganyan kahalang yung kaluluwa mo. And that is what we're seeing right now. No? It's all about the frozen fruits and vegetables. US aid, stop na ang aid. Well, naka-freeze lang naman yung aid. Kasi ang gustong gawin as I understand, ang gustong gawin ni Donald Trump is, actually, it's kind of weird in a way, pero parang kasi campaign promise yan eh. Gusto niyang well, that is how Secretary Rubio framed it, na pera ito ng American citizens, so they would like to know na the money that is being spent, being given to other countries is actually being used in order to pursue the national interest of the United States. So, hindi ibig sabihin, mawawala ng US aid. Ang gusto lang gawin ni Trump, etc., as what Secretary Rubio said, yung pera is talagang dapat isusulong ang US interest. Naintindihan nyo na. So, ibig sabihin, magkakaroon ng more alignment with the US interest yung pagbibigay ng aid. So, wala namang magbabago. Ang magbabago lang is, halimbawa, ikaw bibigyan ka ng aid, kailangan support mo ang US interest. Ganon. Okay? Kung ikaw pulubi ka, concern ka dyan. Ganon na kasimple yun, hindi ba? Kung ikaw, pulubi ka, sabik ka sa salapi, concerned ka na na-freeze yung US aid. Pero kung hindi naman, wala. Please pin the link. Link ng ano. Hindi ko nga mapin kasi nga hindi ako makapagsulat dito sa StreamYard. So, ayan na lang. Pinopost ko na lang parate. Oy, Peter, ano sinasabi mong tinatanong ako ng HOR? Please express yourself in complete thought. Ayan. So, Sas, ano take ng Chinese people about the impeachment ni VP? I don't know. I don't talk to them. Sabi, didn't Rojas Foundation and Lenny got fund from USAID? Correct. Wala pong icon ng send stars. Kasi po, kung gusto nyo pong mag-tip sa akin, ayan, nakikita nyo sa baba, tip via GCash or via PayPal. Bakit hindi kayo pwede mag-send ng stars? Kasi, tinanggalan nila ng monetization itong Facebook ko. Naintindihan nyo? Kaya walang option to send stars. So, kung gusto nyo magpadala ng kuning-kuning, may GCash and PayPal. Okay. Tanong ni Mark, do you think Pinoys will have the real revolution like the Bastille Days sa France noon? Tingin mo ba manunuwag na ang pasensosyong kalabaw? Might not happen in our lifetime. Siguro pag nakita na ng mga Pinoy na ako parang pessimistic na ako. Kasi dati ang naka 1 million lang. Hundreds of thousands lang. Tapos naging million. Tapos naging hundreds of million. Ngayon, mga Bex, billion na ang ninanakaw. Nobody cares. So, I don't think that the country is, I don't think Filipino cares anymore. Kasi kung sa ibang bansa nangyari to, nako, day. Binalatan na ng naghalo na ang balat sa tinalupan, ganon. Mababroadcast ba sa SOCMED? Yes, it will be live. Kayo naman,
Yung mga nagtatanong, imamo-broadcast ba sa SOCMED yung impeachment trial? Hindi ba kayo buhay nung impeachment ni Corona or ni ERAP? Ano kayo? Ilang taon na ba kayo? Minors pa ba? Minors lang ba kayo? Minor pa ba kayo? So, ayan. Yung mga gustong umakyat, kanina pa ako send ng link. So, matagal pa ang laban. I think itutuloy-tuloy pa nila to. Ang basa ko dito, kasi si Marcos, si Marcos, gusto nilang patagalin yung impeachment. 'Di ba? Kasi pag wala na si Sara, magtatalaga siya ng vice president. Syempre maglalaban yung may tactical alliance, may tactical alliance yung Dilaw saka si Marcos. Syempre ang gusto ng Dilaw galing sa kanilang uupong vice president pag nawala si Sara. Syempre ang gusto ni Martin, siya ang uupo. So, yan. Nakita niyo yung clash? Sa tingin niyo ba yang Yellow Pinks papayag na si Martin ang uupong VP? Syempre hindi, di ba? Error ang link. Bakit error ang link? Error ang link. Sandali nga, tingnan ko tama yung error nga. I'm so sorry. Ano ko uli. Ipapadala ko uli. CZ4D8PRHU9. Ayan. Ayan na yung tamang link. Tamang taas. Ay, mali. Sorry, mali. Ulitin ko. CZ. Sorry ha, naduling ako. CZ4DHPRHU9. Ayan, tamang link. Ayan na, tamang link. Ayan, pinadala ko na yung tamang link. Ayan na po yung tamang link. Yan. Perfect. Ayan. Okay, so, ayan na yung tamang link. MP Miko Poge akyat. Nandito ba si Miko? Miko, umakyat ka nga. Akyat. Okay, para naman may kausap ako. Ayoko kasi nang nagsasalita ng walang kausap. Okay, Madam, special mention ka sa Archlight with the discussion. Sino si Archlight? Who is Archlight? Ano yung Archlight? Ano po yung Archlight? Hindi ko nga ma-pin yung link kasi nga hindi ako makapag-comment dito sa I don't know how to pin a link. Pin this. Ayan, na-pin ko na. Jehovah. Okay, so Jehovah 1, 2, 3. Ayan na, nandiyan na yung link. So, ano yung sinasabi ninyo na Archlight? What is Archlight? Okay, sabi ni John, I think si Yeda ang papalit at si Jude Asiri din papalit kay Yeda. Kasi kung maging VP si Tambi, one step closer na siya sa pangarap ng presidente. We'll never know. Papayag ba si Ma'am Shi na siya ang maging vice president? Ay, ito ang dami nyo namang aakyat. Sino ang Okay. Okay, unahin ko yung pinakamaganda. Ito ang dami nyo namang aakyat. Sino ang Alam mo, narinig ko yung boses ko. Hi, Sas. Good morning from California. Hi, sandali lang, magpapakyat pa tayo. Pag tsaka, hindi ko papakyatin, ha? Narinig ko yung boses ko. Pag JR, narinig ko yung boses ko. May mga guys, kung wala kayong video, meron po tayo dito. Bakit may Lenny? Bakit may video? Sino tong Lenny Presidency? Magparamdam. JR, narinig ko yung boses ko. Kailangan kailangan i-off ka dyan. O anong atin? Bakit ka nandito? Ito, sandali. Hello, Neneng B. Hello, Miss hello, Miss Ka Moisture. Hello. O ano bang sa atin? JR and Neneng B. Ikaw muna, JR, what do you wanna say? Okay. Naririnig mo na ba ako, Sas? Ayos lang ba lahat? Oh my gosh. Okay. Wait, Sas, give me a sec. Gumawa talaga ako ng questionnaire for you. Yung first ko, Sas, would be,
With Trump still stirring the pot in the US, do you think this possible return to power would shake up international relation, or are we just in another chaotic Twitter show? Ay, ewan ko sa'yo dyan sa Amerika, no? Ang laki ng problema nyo dyan. Alam mo, ang basa ko dyan, I think that the United States deserve Trump. Because I think this is, I don't know, what kind of well, if the US politics is going so well, I don't think you need Trump. But it's not going so well, so maybe that's the reason why he's back. You know, na ang sinasabi nila hindi maganda na what's this? Hindi ano ba itong someone is trying to enter. 'Di ba ang sabi nila maraming ayaw kay Trump. Sabi ko, well, kung maraming ayaw kay Trump at siya nanalo. So you know, Trump might be a reflection of what the American people really need, no? Ako nakita ko si kay Trump para siyang equal opportunity hater. Di ba, tinarif niya ang Canada, tinarif niya ang China. Sino ang tinarif niya? Kung sino-sino tinarif niya, di ba? Hindi mo siya selective. I think ang mahal lang talaga ngayon ng US is Israel. So parang, and Egypt, kasi exempted ng Israel and Egypt, pati daw ang Jordan from ban ng US aid, ng freeze ng US aid. And it makes sense because Israel and US are really like joined in the hip. And yeah, and Egypt controls Suez Canal. I don't know what. Hindi ko alam yung Jordan. Ang alam ko lang si Egypt at Israel lang yung exempted. So, why is Israel important to the US? Because Israel is the most dependable ally of the United States in the Middle East. And then second, because of a very strong Jewish lobby in the US. And that's the truth of it. Talagang very united ang Jewish population. Tanongin mo si JR, nakatira yan sa US. Diba? Very strong ang Jewish population dyan sa US. Totoo yan, Sass. I have a friend, every Sunday meron kaming game night here sa house namin dito sa California, and some of the Jews are, really having this hard time with all some executive orders and stuff like that. Tapos nagkakaroon pa ngayon ng executive orders banning this insurance thing with the transgender. Hindi na pwedeng i-cover ng insurance yung mga hormones para sa mga trans. And, sa Medicaid? Sa yeah, Medicaid? Yeah. Pero po pwede pa siya sa private insurance. Kasi sa Pwede US naman. covered siya ng So ibig sabihin yan, Day, kung gusto mong maging maganda, magtrabaho ka. Yes, wala nang free dito. Kung gusto mong maging maganda, magtrabaho ka daw. Ganun ang message. Kung gusto mo maging mabait, magtrabaho ka. Okay, sandali. Neneng B, bakit ka nandito? Anong salta natin? Yung ano lang, Misas, yung kasi nga napanood ko yung mga yung kasi batang 90s ako eh. Yung 1986 lang yung hindi ako masyadong kasi sa Cebu ako noon eh. Yung Cebu naman nung time na yun eh, 1 week bago makarating yung mga balita. Tanging radyo lang yung live doon kasi yung hindi pa naman simulcast yung noon eh. Pero yung era kaya nandito na ako eh. So napanood ko lahat yung mga trial na yun kasi si era yung kung paano siya noon. Ngayon kasi 'di ba, parang nagpa-press con si BBM Addict. Nagpa-press con siya kahapon at parang pinupush niya talaga yung Senate na mag-special mag-special session. Para saan ba 'yung gusto niya parang gusto niya mag-special para madaliin, para kahit naka-break sila, gusto niya trabahuin talaga. Talagang gusto na niya talagang iligpit si Sara. Ganun ba 'yun? Kasi yung iba doon, kasi yung iba sa FP kasi napapraning. Kasi parang nila, baka 3 araw na lang, baka pagka umuo si Cheese, baka buksan yung di ba? Yung ganon. Yung magbiglang mag-special session. Ang niyan is, magsi-special sessions na for what? Hindi ba? Actually, kasi nga maraming pwedeng mangyari. Kaya sila nangangamba. It's only February 8. Magpe-plenary session sila ng June. Next plenary session is June 5. How many months? Girl, madaming pwedeng mangyari. Hindi ba? Kaya siguro nagmamadali. Grabe si BBM, talagang pushing siya na kung tatawag si ganun talaga siya. Nakakadiri, animal talaga si BBM. Addict talaga yung putang inang. Wait, huwag kayo masyado baka magurgur tayo, madam. Kailangan baklain yung mga sinasabi nyo. Addictus, Benedictus, gano'n Huwag kayo, baka magurgur tayo. Okay, sorry. Gurgur project tayo ngayon. Iwas Gurgur project. Okay. Dahan-dahan tayo. Yung napanood ko, parang ang sakit-sakit na parang wala ba talaga siyang konting utang na loob kay Sara kung bakit siya nanalo. Kasi kung magpa-interview siya kahapon, talagang
pinupush niya talaga. Na Madam, ganun. madam, for them, friendship is good, but they need the frozen assets. Well, tingnan mo si Sandro. Si Sandro naglabas pa ng ano, sabi niya, bakit daw nagtataka yung taong bayan? Bakit daw nagtataka kung bakit unang-una siyang pumirma? Si Sara naman daw may kasalanan kasi sinabi daw ni Sara na huhukayin yung kanyang diktador na lolo. Huhukayin, itatapon sa West Philippine Sea. Yung kanyang tatay, gugurgurin, puputulan ng ulo. Alam mo, pinatulan niya talaga yun. Diyos ko, Ginoo. Di ba ang babaw? Di ba ang petty? Petty mo naman, kuya. Yung emosyon, lahat ng emosyon niya, binuhos niya pala doon. Ganun ka pala, legislator ka eh. Congressman ka na, magle-legislate ka ng batas. Tapos, ganun lang pala kababaw yung ano mo. Nag-aaral ka pa sa abroad, ha? Pinistig. Ay, Diyos ko, Ginoo ko. Pero Ewan. yun yung rason niya. So, ang rason niya is very personal. Yes, Diba? so, hindi na yung Well, hindi ko na rin siya masisisi given he lived a very sheltered life. And sa bagay. hindi niya tayo katulad ng Neneng B na nag Chinese garter. Tama ka talaga, Mrs. Mahirap talaga mapagtripan ng mga addictus dinidictus kasi wala talaga. Yes. Mahirap talaga. Napakahirap. Kasi Mahirap. Senator dapat talaga umano na siya. Siya yung isa sa mga ano talaga na dapat mag-ewan ba? Kasi Yeah, hindi naman siya mahirap mananalo. Oh, di ba? Hindi naman siya mananalo eh. Ba't di pa siya magsalita? Di ba? Wala naman Tama. siya sa ano. Nasa baba Tama. siya eh. Hindi naman siya Correct. umakyat sa di ba nasa baba siya ng 12 lagi, hindi siya umakyat. Eh bakit di na lang niya tablahin si Martin? Di ba para matapos na? Alam naman niya kung sino talagang ano eh. Di ba? Itinali Okay. na ni Martin. Well, wala Itinali na na tayong magagawa dyan. They have their internal family dynamics na hindi na natin maintindihan. Pero bago ang lahat, Lovely Mata and Paulo and Ungas ng Tondo, magandang gabi sa inyong tatlo. Unahin muna natin si Lovely Mata. Lovely Mata, are you there? Hello po, Mrs. Yes, I'm here. Can you hear Ano me po? ate? Wala naman. Say lang ako kay JR. Nasa US din ako ngayon, but I'm an avid fan. Very, into you. Ay, We miss girl. you. We miss you talaga. Wala lang, kasi I'm really lucky na I thought I cannot get in. So, it's really surreal na I'm talking to you right now. I've been a fan since ages. Always a follower, pero silent lang. Pero ngayon, I'm talking to you. So, it's really good. Wala lang, tanong ko lang, kasi it's really shocking, no, regarding dun sa Congress. Like, we thought that, there's still people who hold their respected office in well-righteousness, I could say. Pero parang biglang bumaliktad, naging 215. So, kasi I'm a Cebuana, so we have also the list of those people na nag-sign for the impeachment. But what do you think happened there? Bakit naging biglang baliktad talaga? And we know fact is money, but when people these congressmen says, bumoto ako for impeachment kasi mahal ko ang aking constituents at kailangan natin ng pondo. But why is that? Napaka-shocking, diba? Like, lahat ng tao na... Yun ang sinabi nila? Yun ang sinabi nila? May mga ganong comments sa isang congressman. Narinig ko lang. Nabasa ko lang din sa Facebook na dahil ito, kailangan ko ang support kasi para to sa mga constituents, tuloy ang ayuda, mga ganon. So, I don't know who's that congressman. Pero nakapost yun publicly sa Facebook. So, I was like, Talaga? wow. Merong congressman na nagsabi? Oo, meron doon. So, hindi ko lang alam kung saan siya. But it was publicly post. But I need to do fact check for sure. But that comment alone ba, na parang, are you really sure? Na hindi ka ba parang nasusuka doon? I cannot name as well. But I don't know which representative siya from that area. I think mostly Luzon, mga ganon. But not Cebu. I haven't heard anything from Cebu yet. Ay, fake news daw yun. So let's not deal with that. Baka magur tayo, girl. Kaya nga. That's why I did not say the person. But, So gusto ko lang sabihin na fake news po daw yun. So, para hindi tayo magur. Okay, Paulo, anong salta mo dito? Magpaliwanag ka sa barangay. Hi, Mrs. Good evening. Yeah, I'm from the Philippines. Yeah, just ko lang malaman about the war, in the Philippines between China. So how likely is it during this Trump administration? I think it might not happen. Yeah, kasi nagre-ready na ako mag-migrate sa Amsterdam. I think it might not happen because gusto na ni Trump na tapusin itong Ukraine-Russia war. And he needs China in order for that to work. So parang meron tayong pause. So hindi natin alam pagkatapos ni Trump baka manganib naman ang ating buhay. So I think kailangan muna nilang tapusin. Trump wants to finish the Russia and Ukraine kasi ano na yan parang wala nang ROI sa kanila.
and they just want to finish that. So, nang nanalo si Trump, I think it might not happen anytime soon. So parang ano tayo diyan ngayon, nakatenga tayo. And hopefully hindi. Ay, pero yun ang ano, no, the only solution there is really for our country not to be dragged into that, and that is to remove EDCA. Mhm. So, ano po? Yeah, I'm good, thank you. Well, kung gusto mo mag-migrate ka. Thanks. Nagre-ready na. Nagre-ready na. Options. Naman, saka naman daw magma-migrate, Paolo. Sa Europe, recently I was in Netherlands. Tapos gusto kong na-experience ko yung ano. Where in Netherlands? Where in Netherlands did you go? Amsterdam. And then, sa Northern Holland, pumunta ako. Talaga. How long were you in Amsterdam? 6 days. 6 days lang, kaya lang 2 days natutulog lang ako kasi ilang araw akong hindi naaarawan pala, ay kailangan kong mag-take ng vitamin D pala. Did you, So, late na siya. ano lang to? Recently lang to? Edi winter? Yeah, winter. Very recent. Anyway, okay, thank you. Ungas ng Tondo, what's up? Thank you. Hey, Ma'am Sas, good evening. Matagal na akong nagpapalo sa iyo eh. Dahil dun sa paninindigan mo sa pagtanggol yung tama para sa Pilipinas. Tapos madalas kasi ang way ko Santa Mesa, Tondo ko umuwi. Nadadaanan ko halos gabi-gabi yung Allendale. Sabi ko, sinisilip ko mamaya mas patang kita ron. Makakapagpa-picture ako sa iyo. Ayun. Yung tungkol naman sa yun, kasi dito sa Tondo, nung panahon ni Tatay Digong, talagang grabe, bago pala yung ni Tatay Digong, grabe talamak yung bentahan ng droga sa iskinita, ganyan, nag-aabutan. Tapos nung nakaupo si Tatay Digong, naramdaman na agad namin dito yung naging tahimik, naging maayos, nawala yung mga adik, naging payapa. Tapos ngayon, sa dami ng ginawa ni Tatay Digong, tapos parang ngayon, lahat ng ginawa niyang kabutihan, binitrade naman siya ng mga, alam mo yun, mga dating siksik sa kanya. Parang naawa lang din ako kay BP Sara sa ginagawa sa kanya. Ayun. Sandali, taga Tondo ka, kuya? Apo, yes, Ma'am Sas. Tondo So, ano sa yan? Bangusay. Ay, Bangkusay. Okay. Mm. Ano yan? So, kamusta na dyan ang sitwasyon sa mga kalsada? Nagbabalik na naman yung mga adik. Pag madaling araw, pag lumabas ka, may mga tambay na naman. Hindi katulad ng panahon na kay Duterte, talagang ramdam mo yung safetyness naging maayos, naging payapa yung lugar namin. Kaya lang, talagang hindi mamaalis nga. May mga pulis na umabuso, ganun. Pero overall, talagang ako, makikita ko na the best talaga si Duterte. May takot yung mga tao. Takot. Oo, takot. Respeto. Talagang alam mo yung lalabas ka, ang panty ka. Kasi ngayon, daming mga nawawalang mga bata, pati matatanda. Para sabi ko, puta, grabe na itong ginagawa ng na to. Tapos, kung ano-ano mga problema kinakaharap ng bansa, tulad nung sa PhilHealth, malalaman natin, sabi nung assistant, Supreme Court, sabi, parang bankrupt na yung PhilHealth, pero si Recto, balak, di ba, gusto pa nilang mag-transfer ng 90 billion papunta sa National Treasury. Kung hindi pa natunugan ng mga nila, si Tony, yung doktor, siguro, nagtuloy-tuloy na. Well, Do you ayun think, na nga. Stas, it's just like a diversionary tactics? Kasi Ang alam mo alin? naman, yung sa PhilHealth, kasi napakalaking issue nun eh. I don't think it's diversionary. I think talagang kailangan nila hindi nga natin alam kung bakit kailangan yung pera sa PhilHealth. Kasi reserve fund yun eh. Hindi natin alam kung bakit kailangan siyang ilipat sa National Treasury. Marami tayong hindi alam sa nangyayari sa ating bansa. Sana lang may magpaliwanag. Ayun nga, wala nga nagpapaliwanag. Di ba dapat nga yung mga vloggers hindi nagpapaliwanag? Pero ano nga namang mapapala natin sa mga vloggers? Naku, Sas, baka kung nandun ka sa hearing, gusto ko talagang tustahin mo yun si Dan. Gusto ko talagang ikaw ang kumusta sa kanya doon. Ayoko nga, naghintay nga ako eh. Di ba what's this? Si Mark Lopez daw. Di ba sumulat siya, hindi siya na-attend. Tapos, na-contempt daw siya because of that. Oh. Ako naman, di ba sumulat na ako. Wala pa akong
reply. Nabasa niyo ba yung ano ko, yung sulat ko? Oo, sabi nga sa mga comment section, Sas, baka dumugo daw ang ilong ni Dan. Well, Diyos ko, reading your response. Nabasa niyo ba yung response ko sa invitation nila? Bakit kaya ako wala man, hindi na ako sinagot. Alam nila eh. Hindi sila Hindi ko naman auto. sinabi hindi ako pupunta. Sinabi ko lang naman, okay, dahil ang committee ninyo ay involved sa pag-suppress ng criminality, yung house speaker nyo po ay involved sa bribery. So baka naman dapat Yun. imbestigahan ko. Grabe. Meron na nga mga posts, Sas, yung mga pumirma daw na mga representative and congressman, meron mismong post na kung saan sinabi nila na wala silang choice kundi pumirma dahil ika-cut off yung budget sa mga distrito nila. So, hindi ko din alam. Alam nyo, kaya nga marami pang pwede mangyari between now, February and June. Kaya siguro si Bibi, ang pinagmamadali niya, nag-iisip siya ng special session. Kasi marami pwedeng mangyari for February, January, February, March, March, April, May, June. For 4 months. Hello, naghihiwalay nga. Within 4 months, di ba, meron nga, nag-engagement ng February, pagdating ng June, biglang pa, ay, hiwalay na, kaka-engage lang ng February Hindi ba? Maraming pwedeng mangyari. Kaya yun lang pinapangamba nila. Yung ang feeling ko kasi ang Senate, eto walang masasaktang senador sa akin. Binabase ko lamang ito sa mga tunay na pangyayari sa mga nakaraang impeachment. Katulad ng kay Corona, meron talagang umaming binribe sila. Magkano yung bribery nun? Just to convict for one day, i-convict 50M. 50M. Paano pa yung uupo ka, maghihiring. Tapos sasaway-saway mo pa yung mga ebidensya ni Sara, ibang bayad yon. Ang congressman niya, 150M. Pipirma lang yun. Paano pa yung girl, kuya, uupo ka, chika, meron production number, meron performance. Hindi lang 150M yan. O magkano sa tingin ninyo per senator yan, kung sakasakali? 1 billion. Ha? 1 billion? Hmm. Sa tingin nyo, 1 billion ang hinihingi ng mga yan? Lang? Grabe. Kulang pa yung 1 billion. 1 billion. Mahina pa yung Hindi. 1 billion. Uupo sila. Magtitatry nila ang isang Sara Duterte. Nakaupo dyan si Sara. Lahat ng tao manonood. Di ba? Buong Pilipinas manonood. Oo. Nakaupo dyan si Sara. Ganyan. Sa tingin nyo, 1 billion lang ang hinihingi ng bawat isang senador? Halimbawa, sabihin kita, ano na tayo dito? Churi lang churi. Halimbawa, ungas ng tondo. Senador ka. Sabihin ko, ako si Ma'am Shi. Name your price para i-convict si Sara. Magkano sabihin mo kay Ma'am Shi? Sara Duterte i-convict. Magkano? 10 Ikaw, 10 billion. billion. 10? Grabe. Tayo, magprangkahan na tayo. Ikaw JR, ikaw senador. Sinabihan ka ni Ma'am Shi. JR, Ay convict Sara. nako, magiging Name your price. opportunista ako. Magiging opportunista ako sa sasabihin ko around 1 to 2 trillion, I guess. Merong ganyan. Ano mo i-convict mo si Sara. So, Maghahagil. mahagil ka. Ikaw, Paolo, ikaw, senador. Tatanungin ka ni Ma'am Shi, name your price, Paolo, i-convict mo si Sara. Mga 30 na lang, 30 billion. Diba? Hmm. Magprangkahan na tayo. Yung congressman niya, pipirma lang 150M, pipirma lang yun. Walang performance. Grabe sila. Ang impeachment trial, may performance yan. I'm pretty sure napanood yung mga impeachment trial, di ba? May mga senador na sila na yung naglo-lawyer na, ay, hindi po pwedeng ebidensya na yan. Ibang bayan yan. Ikaw, Lovely Matt. Ikaw, Nenning B. Nenning B muna. Tinanong ka ni Ma'am Shi. Nenning B, name your price. Name your price. Name your price. Siyempre, magdadalawang isip ka, pero kung mga Sara Duterte ang level, hindi na lang kasi mas importante sa akin yung mas importante sa akin yung kinabukasan Hindi ikaw nga Kunyari senador ka, wala kinakinabukasan sa senador. Tatanungin ka ni Ma'am Shi, Senator Nenning B, name your price. Iko-convict mo si Sara. Hindi nga Kung mga Sara Duterte ang leveling kasi na iko-convict, hindi Mas magaling ko sa akin hindi si Sara Tatanggapin ko Pero kung mga ang leveling Sara Duterte, hindi ko kaya. Hindi kaya. Aminin nyo. Di ba? Kaya siguro na-delay. Kasi nga, naku, hindi pa tayo. Wala pang no deal pa, no deal. Hindi pa nagkakasundo kay banker. Ikaw, Lovely Mata. Sinabihan ka ni Ma'am Shi. Senator Lovely Mata, name your price. Iko-convict mo si Sara Duterte. Mga 100B, ganon.
Diba? Oo. Kayo nga hindi halangang kaluluwa nyo, naiisip nyo yan. Paano pa yung mga halangang kaluluwa? Magkano Diyos ko, Mio, Marimar. iniisip mo kaya? Miss Nas, legal ba yun? Kung halimbawa, sabi ni Marjorie, realistically, 500 million. Sa tingin ninyo, kailangan nilang magpa-impeach para kumita ng 500 million sa gobyerno? Miss Nas, tanong ko lang, yung mga ganun, halimbawa, halatang-halata na ano pwedeng gawin doon? Nagkakabayaran eh, so ano pwedeng gawin? Legal ba yun? Ano bang tinuro sa atin ng mga magulang natin nung tayong bata? Kung may gumagawa ng iligal, susumbong sa pulis. Oo. Pag Kaso susumbong ka sa hawak, pulis, oo. hawak naman ng Bil, hawak. Oo. Hindi talaga. Ay, Ma'am Sas, madagdag ko lang yung kay naawa ako kay Colonel Guijardo ba yun? Grabe yung ginagawa nung pamunuan ng PNP sa kanya. Napakawalang yan nila. Yung tinanggalan pa ng sweldo, nakulong na sa pagsasabi na ng totoo, na hindi siya sa katotohanan. Tapos pinagtatawanan lang siya nila barbers, dinuduro-duro. Parang grabe yung Marbil na to, napakawalang yan. Yan, pati si Browners. Alam mo si Grijaldo is matinong pulis, no? Oo, ma'am, nakita naman talaga. Tsaka talagang makikita mo yung may CCTV talaga na nagtutugma din sa laysay niya na kinausap siya eh. Grabe. Tama siya. Ayun Kaya nga So nakita nyo na, di ba, na kayo mga hindi halang kaluluwa, nakakapag-isip ng kayo ng ganung presyo. Paano pa itong mga to? Normal lang sa 500 million sa tingin nyo. Kung 500 million, payat yan. Payat yung 500 Senador, pauupuin mo yung senador dyan ng ilang buwan, nakatutok yung mga tao, mumura-murahin sila ng tao every hearing for 500 million. Grabe. Walang yan nila. Tapos, Isa? ako, empleyado. Ay, sorry, sige. Ito medyo wild lang. Tawag dito. What do you think yung magti-trigger sa Pilipino na gumawa ng revolution like the French Revolution? Pag I think pag napuno na ang salop. I think kasi medyo medyo kaya pa eh. Alam mo, ang mga Pilipino kasi mahaba ang pasensya, mahaba ang PC. Sanay na tayo eh, gusto ko eh. Parang sanay na tayo. Ang pinakamalala dyan, para siyang silent ang nangyayari kasi sa Pilipinas is para siyang cancer. Ang cancer kasi, hindi mo naman mararamdaman yan kagad eh. Mararamdaman mo lang na meron kang cancer pag malala na. And it is the same. It is the same thing, di ba? I'm sorry yung mga may pinagdadaanan dito, but it is the truth. You wouldn't know na you have it until na ay malala na yung mga tipong na talaga pa stage 4 ganyan. Or unless na regular ka nagpapa-check up. Pero that's what's happening in the Philippines. Sa kakakikilos pag last minute na. Pero ayun ang eksena dyan. Pero I think dahan-dahan ang problema kasi, kaya hindi namumulat yung mga Pilipino dahil yung mainstream media, hindi nila pinapakita yung buhay sa ibang bansa. Hindi nila pinapakita yung buhay sa ibang bansa na makikita ng mga Pilipino bakit tayo hindi ganyan. Pero yung mga Pilipinong napupunta sa ibang bansa, sila alam nila, ayan si JR, kahit ayoko yung US. I'm pretty sure, no, hello. Hindi ba? Makikita mo yung difference, di ba? Totoo sa. Makikita mo. Ikaw ba, kuya, ungas, nakapag ka ba, ng OFW ka ba? Or sa Pilipinas ka lang talaga Pilipinas lang po talaga. Father ko po, dating tagal siya nag-Saudi. Di ba, makikita mo yung diferensya. Ito si Paolo, kakapunta lang niya ng Netherlands. Ikaw na, alam mo, nararamdaman mo, nakita mo, hindi ba? Grabe yung grocery dun sa Amsterdam, parang kung bibili ka dito sa Pinas, same quality, parang pareho lang yung price. Actually, mas mura pa kasi imagine mo. Yeah, mas mura pa. Mas mura kasi yung quality mataas, tapos halos pareho lang yung price. Di ba? Yun ang nagulat ako eh. Doon nakatingin ako ng Netherlands, sabi ko, bakit parang mas mura yung mga pangbilihin dito kasi sa Pilipinas? Di ba? Ikaw, Lovely Mata, ikaw nasa Amerika ka rin. I was out kasi may task akong ginagawa. Sorry po. Ano yung question po ulit, ma'am? Meron ka ba? Oo. Ano may magpapakit uli ako ng mga tao? Sino ba okay nang bumaba? Kasi marami pang nakapila. Marami nakapila sa barangay. Marami gusto magreklamo.
Sas, Okay, happy maraming na ako, salamat. Sas. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Miss Mag-ingat Sas. kayo, mag-ingat pag baka mapagtripan ng adik. Mahirap mapagtripan ng adik. Thank you, Miss Sas. Bye, Sas. Bye! Mrs. Thank you. Thank you. O yan, magpapakita tayo ng mga panibagong ano. Eto may Lenny Presidencia. Sino pa ba? Okay. Okay, Gabs, ikaw muna. What's up? Oh, bali nasa work ako ngayon pero talagang first time ko makausap ka kahit hindi personal online. Anyway, galing ako ng China, Mrs. Maraming twice na sa mainland. Tapos yeah, speaking of yung na-expose sa mga nangyayari sa ibang bansa, mas grabe yung na-experience ko sa mainland China. Kasi yung mga projects, yung mga infrastructure, lahat ano ba, I will talk about the China speed at saka efficiency. Grabe, sobrang bilib na bilib ako. Kahit na maliliit lang na project, ano, yung pagkagawa niya at paano siya tinapos, talagang super efficient. Nasasabi ko yan kasi sa Cagayan de Oro ako. Tapos dito sa Cagayan de Oro, grabe, yung mga project dito na tagpi-tagpi, anong tawag dyan sa Bisaya na mga ginagmay na may kanal ako dyan sa Carmen, malapit dyan sa i-expose ko na yan, sabihin ko na dito sa mga taga Cagayan de Oro. Yang sa malapit sa Cagayan de Oro College, PINMA, may isang ano dyan project na napakaliit na sobrang tagal natapos. Tapos na may butas na parang ewan ko, akala ko kasi next year nila tapusin. Finally natapos na. Tapos meron namang kinontinue na parang ibang set naman ng project na magkarugtong lang. Pero yun nga, parang chop-chop na mga project ba. Pero walang master plan. Natapos yung drainage na yun. Pero ewan ko kung makikita mo, ano to, gawa ba to ng mga professional or mga big time constructor or parang ano lang, parang yung hardware na or yung construction company lang dyan sa yung gumagawa ng maliliit na bahay. Alam nyo Grabe. kuya, kasi karamihan ng mga ganyan-ganyang work, ano yan, yung mga fly by night. Alam mo yun? Totoo yan kasi may kaibigan ako. Pero yun nga, parang Kasi ang ginagawa niyan, para makakuha sila ng malaking cut, ipapasa nila sa mas maliit na kontraktor. tama, agree. Di ba? Yun nga lang, parang ano ba, naiiyak ako ba? Lalo, galing ako ba, by the way, share ko sa iyo galing nga pala ako ng Chongqing, Misas. Bali Guangzhou, Chongqing. Nagpunta ako ng Chengdu. Oh my Alam mo God, na, gusto ko pumunta dyan ng Chongqing. sobrang ganda. Talagang cyberpunk city. Basta lahat ng magagandang gusto kong sabihin. Tapos yung sa Xinjiang. Pero, Misas, ito, may isi-share ako sa iyo. Nakapunta ka ng Xinjiang? Yes, sa Urumqi po. Oh, wow! Parang ako lang yata, I don't know kung ako ba kauna-unahang Pinoy na nakapunta doon. Hindi, si Ana. Ano, Si Professor Ana madalas sa Xinjiang. si Ma'am Malindog. Oo nga pala, oo. Pero sa mga ordinary na mga Pinoy na turista, parang wala yatang napupunta doon. Parang feel ko lang. Ang ganda, parang Magandang Urumqi. Magandang Urumqi. yes. Parang ano siya, parang Turkey. Parang nasa Middle East na ganun. Tapos, by the way, galing din ako ng Changjeji. Tapos, yun nga, yung mga lahat ng mga alam na ituro sa yung stereotype natin about China, parang nung nagpunta ako doon, parang wala nabura lahat. I'd like to share this to you, Mrs. Itong I've hated ito sa chat na I've hated communism all my life. Yan, we grow up with sa US narrative kasi talagang bad yung communism. Pero yun nga, with you weird kasi galing ako ng China tapos ayoko pa rin ng communism kasi I hate the communist terrorists in the Philippines. Mga walang silbiyang mga yan. Tapos kaguluhan ng dala. Pero yung CCP ng Chinese Communist Party, yung efficiency minsan ba na one party system lang siya. Ano siya? Parang yung project nila natatapos. Tapos long term yung ano. Gabs, ang ano kasi doon, it's not really, it is because yung mga namumuno ay able. Hindi ka naman kasi pwede maging, hindi ka po pwedeng maging member ng Communist Party of China if you are stupid. Everyone starts from the bottom. And para ma-promote ka sa the next level, kailangan magaling ka sa naging assignment mo. It's like a company. So, Yes. So it's run like a corporation, but of course the guiding vision is communism. So kailangan halimbawa inassign ka sa isang lugar, tapos may targets. Ang target diyan dapat halimbawa ang issue diyan, naku nga, ang daming basura makalat diyan sa lugar. So, kailangan in 2 years kailangan eto. So kailangan patunayan mo sarili mo. Yes, kailangan patunayan mo para ma-promote ka. Kung hindi, you will get fired at ide-demote ka. So ganun ang patakaran. Sa atin naman, wala naman tayo basta tumakbo ka lang, sumayaw ka lang dyan, pwede ka nang pwede ka nang kumita ng billion sa government. Yun nga, Misas, nag-i-election tayo, gumagastos tayo ng billion for the election.
Tapos sa China walang eleksyon. Tapos Meron. yung sa ground level na yung grassroots Oo. yata yun, yun yung alam ko na may election. Pero sa national parang walang election. Tapos pero yung mga nakaupo sa posisyon, puro mga abled, mga professional, marami diyan mga engineer. Oo, mga talagang Yeah. may natapos. Hindi ka kasi pwedeng ma-promote ng it is almost 100% impossible to So, rise to the top to become like Xi Jinping if you are stupid in China. Kasi matindi ang competition sa politics sa China. Hindi lang siya nakikita, pero grabe siya katindi. Alam nyo bang magkaroon ka lang ng halimbawa, magkaroon ka ng kabet at naging oo, scandal. oo. Yeah. Most probably hindi ka mapopromote. So ano yung thoughts mo sa election natin sa Pilipinas? Na gumagastos tayo ng billion for the election. So tulad dito sa amin, magkakilala lang yung mga tumatakbong mayor, mga friendship lang, yung mga SK. Yeah, ayun na nga, hindi ba? Puro wala namang siya, sa atin kasi it's a popularity contest. It's not really a meritocratic contest. Popularity siya. Kaya tigilan na ko yung mga sinasabi na bumoto tayo ng nararapat. Hindi ganun yun. It's still a popularity contest. Sandali lang Gabs, meron tayong ibang Yep. basita. Si Mimi, si Bex Aguilon at Lenny Presidency. Na naman ako dito sa Lenny Presidency. Hello Lenny Presidency. Kuunahin ko because you're interesting. Hello? Hello, Miss As. Yeah, good morning. Bakit Lenny Presidency? Because we're effectively under Lenny presidency in the first place. Just to let everyone know that everything here happens under Lenny's vision to the Philippines. So, napapansin ka na to nung election pa. Lahat ng pinagsasabi, iniwasan natin yun So, nandito na tayo ngayon. So, ang mga kakamping sa parang ano tawag nito? Yung parang ini-small yung mga DDS, yung parang Tagalog nito. Yung parang kinikutya gano'n ng mga DDS na kasi bumoto, you presented you with facts, it's just something stupid. And then look what's happening. Actually, the stupidest happening right now is actually a Lenny platform presidency. And it's stupid. We didn't vote for this. We voted for his proposed policies and not this. Hindi ito yung mga policies na aming binoto. Hindi ito. True. Iba yung pinagsasabi niya. Kaya nga kami nabudol So, nabudol kami. Yeah, we admit that we trusted him because of his policies. Not because hindi siya sikat, hindi siya gwapo. Ang pangit ni BBM. Hindi naman siya gwapo. Hindi naman siya artistahin. And so, anything good quality about him, parang yung ngiwi-ngiwi niya, napapansin na nga yung election Pero, we gave him the trust because of the policies he's presenting. Not this bullshit BS going on right now. So ang kakampings, tuwang-tuwa kayo, actually we're effectively under Lenny's presidency. Kaya we should, kahit tayo mga DDS, magkaroon tayo ng mindset na we're actually, isipin na lang natin na nanalo si Lenny. Ganon. Para hindi tayo masyadong masakit. Nanalo si Lenny noong 2022. So we're effective. Hindi. Wag na natin si Lenny. Basta nanalo si BBM, kakaiwas natin sa lutang, napunta tayo sa bangag. Ganun lang kasimple yun.